Pero bakit ganun yung anak ko? Bakit hindi siya tulad ng ibang bata na normal? Wala naman akong maisip na pagkukulang ko dahil sa sobrang pagmamahal ko. Feeling ko naman na ibibigay ko lahat ng pangangailangan niya. So pinatherapy namin si KD. Million baby na yung anak ko eh. Kasi hudang maghirap ako. Basta masabi ko nagawa ko yung part ko para maging normal yung anak ko. Parang wala akong makakapitan. Nung dumating ang ate ko, ang ate ko hindi ko pinapansin. Siya yung nagsabi sa akin, eto na yung panahon para makinig ka ng mga aral. Kaya sa pakikinig ko na yun, doon ko din na-realize, doon dumating yung paliwanag sa akin about sa autism. Na ang tagal kong kinimkim at pinagdadandam sa Diyos kung bakit ako nagkaroon ng anak na autism. Maaaring yung anak mong autistic o may autism maging dahilan para maging makadiyos ka, kapatid? Lumaki po ako sa sarado katolikong pamilya. Mula pagkabata, naging member din po ako ng choir kasama ng dalawa kong nakakatandang kapatid. Kung nasaan ang pari, akay-akay niya kami sa pagsamba. Nagpipray din ako ng rosary, mga novena, at hanggang nung mag-asawa, naging active sa pagiging member ng Couples for Christ. Dahil nga member ng CFC, akala ko halos lahat ng hihingin ko sa Diyos, ipagkakaloob niya. Patuloy pa rin kami sa paglilingkod hanggang sa dumating na yung pinakahihiling ko, ang pagkalooban ng anak, which is si KD. Masaya kami. Pakiramdam ko buo na yung pamilya ko. Hanggang sa lumaki si KD, unti-unti may mga nakikitaan kami na diagnosis ng autism sa kanya. So, nasa denial stage pa ako kasi sabi ko first baby nga, hindi ko naman alam, wala naman akong experience. Hanggang sa totally na napacheck up, nasabihan nga po na autism po yung anak ko. And it's a sign of autism. Doon dumating yung time na hindi ko matanggap. May tanong sa isip ko, bakit ganun? Nagsiserve naman ako, active naman kaming mag-asawa sa simbahan. Pero bakit ganun yung anak ko? Bakit hindi siya tulad ng ibang bata na normal? Wala naman akong maisip na pagkukulang ko dahil sa sobrang pagmamahal ko. Feeling ko naman na ibibigay ko lahat ng pangangailangan niya. So pinatherapy namin si KD. Million baby na yung anak ko eh. Kasi hudang maghirap ako. Basta masabi ko nagawa ko yung part ko para maging normal yung anak ko. Sobrang nagtatanong ako sa Diyos. Bakit ganon? Nagsiserve ako sa'yo, pero bakit ganon yung anak ko? Meron pang isang napakatinding pagsubok na dumating sa buhay namin. Habang ang buong mundo ay nakikipaglaban dahil sa COVID. Yun nga ay nung inatake ang asawa ko ng post-cardiac arrest sa harapan ko. Nung mga time na yun, parang wala akong makakapitan. Doon dumating ang ate ko. Ang ate ko na hindi ko pinapansin. Siya yung nagsabi sa akin, eto na yung panahon para makinig ka ng mga aral. Kaya sa pakikinig ko na yun, doon ko din na-realize, doon dumating yung paliwanag sa akin about sa autism. Na ang tagal kong kinimkim at pinagdadandam sa Diyos kung bakit ako nagkaroon ng anak na autism. Maaaring yung anak mong autistic o may autism maging dahilan para maging makadiyos ka, kapatid? Alam mo, kapatid, sa mga ganyan, parang isip bata, gaya ng mga mongoloid, tagalangit yan eh. Siguradong ligtas yan eh. Na yung anak ko na yun, siya pala yung may pwesto sa langit. Kaya nagtuloy ako sa pakikinig kasi sabi ko, dapat maging karapat, dapat din ako. Dapat mapasama din ako, magkaroon din ako ng pwesto sa langit. Nagdasal ako ng taimtim. Kasama ko ang ate ko. Doon ko naramdaman yung pinakamalalim na pagdarasal na tumatagos sa puso hanggang sa pinakinggan ng Diyos ang dalangin ko. Sa 11 days na koma ng asawa ko, sa wakas nagising siya.
Napakabuti ng Diyos. Ginising niya ang asawa ko. Yun yung nagtulag sa akin para panahon na para ibalik ko sa Diyos kung anong dapat sa Kanya. Nakinig ako ng doktrina. Lahat ng mga channel ni Brother Eli, tinuloy kong pinakinggan. Minahal ko lahat ng aral niya. Tinanggap ko lahat. Kaya tinanggap ko ang bautismo. Masayang masaya ako. May dumating na naman na dagok na yung asawa ko na pinanalangin ko na magising. Siya pa yung mismong uusig sa akin. Dumating kami sa point na hinahamon niya ako ng hiwalayan. Maghiwalay daw kami. Tig-isa lang daw kami ng anak. Siyempre hindi ako pumayag dahil sa mga aral na natutunan ko. Hindi ko hinayaan na hindi kami magkaayos, na masira yung pamilya ko. So pinaglaban ko dahil sa aral ng mga napakinggan ko, pinakitunguhan ko ng maayos ang asawa ko. Mahirap pero pinilit ko, kinaya ko sa tulong ng Diyos. Hindi pa doon natigil, nawalan siya ng trabaho hanggang sa pinauwi ang aming mga anak at sumunod na rin siyang umuwi. Naiwan ako mag-isa. Pero sadyang hindi mo maipaliwanag ang plano ng Diyos. Sa Pilipinas, pag-uwi niya, doon siya nagkaroon ng pagkakataon para makapakinig din ng doktrina. At sa wakas, bunga din ang aking asawa sa nakaraang mass indoctrination. Ibig ko maibalita sa inyo ang naging kabuuan ng nabautismuhan dito po sa ginanap nating mass baptism ay umabot din sa awa ng Panginoon ng 7,051. Nabautismuhan na rin po yung asawa ko. Lubos ng kapatid ang asawa ko. Milyong salamat sa Diyos. Ako po si kapatid na Roselyn Araw at ito ang storya ng aking pananampalataya.